Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Humirit ng apela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber kaugnay ng naging desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1 na nagkumpirma sa kinakaharap niyang kaso ang crimes against humanity. Sa inihaing mosyon, kinwestiyon ng defense team ang April 23 ruling ng Pretrial Chamber na nagbigay daan sa formal na pag-usad ng paglilitis laban kay Duterte kaugnay ng 3 bilang ng crimes against humanity. Ayon sa mga abogado ni Duterte, nagkamali umano ang Pretrial Chamber sa paraan ng pagbabalangkas ng mga kaso at sa kakulangan ng malinaw na batayan ng ebidensya sa pagkumpirma ng mga sakda. Babala ng kampo ng dating Pangulo, kung hindi agad papayagan ng apela, maaaring magtuloy ang kaso sa anilay malabong legal at factual na pundasyon. Samantala, napili bilang presiding judge sa trial kay Duterte si Judge Joanna Corner ng United Kingdom. Kasama rin sa panel si Judge Nicolas Guillou ng France at Kibong Paik ng South Korea. Inaasahang masisimula ng trial bago matapos ang kasalukuyang taon. Iginiit ni House Committee on Justice Chairperson and Congresswoman Jervy Luistro na handa ang komite na ipagtanggol ang finding nito na may probable cause laban kay Vice President Sara Duterte at itulak ang kaso hanggang Senado. Noong Miyerkules, formal na nagpasya ang komite na may sapat na batayan ng impeachment matapos paboran ng 53 na mga mamabatas ang 2 mosyon kaugnay ng mga reklamo laban sa Vice-Presidente. Isang consolidated articles of impeachment ang ihahain sa plenaryo na target isumite sa Mayo 4 habang inaasahan ng mainit na debate bago ang botohan. Binigyang diin ni Luistro na hindi minamadali ang proseso upang masuli ng husto ang ebidensya bago magpasya ang Kamara. Samantala, 10 sa 24 na senador ang dumalo sa caucus bilang paghahanda sa pagbabalik ng sesyon at posibleng pagbuo ng impeachment court. Sumabak ang tropa ng Philippine Army kasama ang puwersa ng Estados Unidos at Australia sa long-range maritime air assault sa Itbayat Airport sa Itbayat, Batanes bilang bahagi ng Balikatan 2026. Gumamit ang puwersa ng CH-47 Chinook helicopters para sa mabilisang deployment, reconnaissance at ground security operations sa malalayong isla. Sinubok sa operasyon ng koordinasyon sa himpapawid at lupa, kabilang ang rapid insertion at area control sa komplikadong terrain. Ipinakita ng ehersisyo ang kakayahan ng Allied Forces sa sabayang galaw sa multi-domain environment. Itinutulak ang ganitong pagsasanay upang palakasin ang kahandaan sa depensa sa hilagang bahagi ng bansa sa harap ng tumitinding banta sa rehiyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.